Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Kaya, O Diyos, ika'y
tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasa, hanggang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Tataas ang ngalan. Come on, church. Papurihan mo ang Panginoon. Dahil siya ay dakila, siya ay mabuti. Ang katapatan niya, ang kabutihan niya ay higit, ay natatangi sa kung ano pa man dito sa mundo. Come on, church, sing it out. Tataas, tataas ang ngalan mo. Hari ng buhay, ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan ba, itataas ang ngalan mo? Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Come on, sambahin mo ang Panginoon. Sing it out, dakila. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Tayo manalangin. Aming Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, na sa tagal ng panahon ay nanatiling tapat, ay nananatiling nariyan palagi sa amin. Ang iyong pagliligtas, Panginoon, ang siyang patuloy na bumabalot sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri at tinadakila ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, Panginoon, ay patuloy naming pinangahawakan. Ikaw ay madakila, mapapurihan, maluwalhati sa aming pagpupuring ito, sa pang-araw-araw na pamumuhay namin, sa lahat ng kaparaanan, Panginoon, na maaari namin gawin, maitaas ang pangalan mo. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! 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 Dakila, dakila. Amen.
Awit 84, talatang 1-5. Mahal ko ang iyong templo, makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatayo umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya ay nagpupugat. Mag-iibong layang-layang sa templo mo ay nagagalang. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad, sa Sion ay makarating. Tayo po'y tumandaling dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Ang makapangyarihan sa lahat, sa umaga ito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa isang magandang araw na pinagkaloob mo sa amin. Isang kagalakan na kami magkasama-sama upang kami sumamba sa iyong banal na pangalan. Bigyan mo sa amin, O Panginoon, ang malinis na puso at isip upang kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Ang iyong Espiritu ang madama namin sa aming pananambahang ito. Bagamat kami hiwa-hiwalay, alam namin ang Panginoon na ikaw ang kasama namin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ating sagutang pagbasa ay matatagpuan po sa Aklat ng Epeso, Kabanatang 6, talataang 10 hanggang 20. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Suot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao,
kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiraw sa sanglibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa higpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw ng sumalakayang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang lahat ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y kalooban ng wastong pananalita upang buong tapang ko maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. We, the Obando Central United Methodist Church, for the fulfillment of our vision, are committed to the following trusts: to nurture the faith and spirituality of our lay people through sustainable spiritual programs and activities based on the Methodist traditions and discipline, to witness and evangelize extensively in the community and provide adequate programs in the area of social growth and development, to steadfastly promote the stewardship programs of the Church and translate the effort to tangible physical results, to provide the atmosphere for sustainable leadership development of our lay and church workers, to enhance their ability to lead and administer the Church, to work hand in hand with the community to preserve and protect God's gift to Mother Earth. These we will do through the help of the Holy Spirit. Aming papuri sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati sa pagkalinga mo sa mahabang panahon. Naging tapat ka, O aming Panginoon, mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Obando Central. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati sa pagkalinga mo sa mahabang panahon. Tapat ka, O aming Panginoon, mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Obando Central. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat,
aming Panginoon, na nagsabing hayaan lumapit sa inyo ang mga bata. Kami po ay dumudulog sa inyo upang ipanalangin ang mga bata sa aming pamilya, sa aming church at sa aming pong community. Maraming salamat po dahil kasama po namin sila sa pagsamba sa inyo. Salamat sa mga ministry na pinagkakatiwala niyo po sa kanila. Sa gitna po ng pandemyang ito, patuloy namin hinihiling ang inyong proteksyon sa kanila. Bigyan niyo po sila ng malakas na pangangatawan. Tulungan niyo po silang maalala na inumin yung kanilang mga vitamins. Pagpalaan niyo po ang kanilang mga magulang, ang kanilang buong pamilya, at tulungan niyo po kaming mag-ingat laban sa sakit na kumakalat sa aming lipunan. Nihiling po namin na tulungan niyo po sila at ang mga magulang na mag-prepare para po sa panibagong start ng school year. Bigyan niyo po sila ng kailangan po nilang gadget at internet para makapag-aral po sila ng mabuti. Hinihiling po namin na bigyan niyo po sila ng excitement, ng kahandaan. Tulungan niyo po silang gumising ng maaga para po sa kanilang nalalapit na school year. Hinihiling po namin na tulungan niyo po ang mga batang ito na magkaroon po ng access sa Sunday School via Zoom ng aming pong church. Tulungan niyo po sila sa pamamagitan po na ito ay mas makilala ka at matuto tungkol sa inyong mga pangako at magagandang plano para po sa kanila. Nihiling namin na tulungan niyo silang maintindihan ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan. Tulungan niyo po silang ma-appreciate, Panginoon, yung amin pong worship. Mas makilala ka sa pamamagitan po nito. Amin po silang tinataas sa inyo at patuloy na hinihiling ang inyong pag-ibig, ang inyong proteksyon, ang inyong pagpapala ang sumakanila. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa Juan, Kabanata 6, talatang 56 hanggang 59. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin. Siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsisikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay nito sa sinagoga samantalang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Ang salita ng Diyos. Ang saming matangin
Purihin po natin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang wika po ni David sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tunay ng kalooban at ang puso ng ating Diyos ay nahahayag sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ang banal na kasulatan o ang tinatawag po nating Biblia. Dito po natin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng ating buhay, ang layunin niya para sa atin. Ito yung ating gabay, tanglaw sa ating paglalakbay sa mundong ito. Ipinapahayag nito yung mga bagay na nangyari, yung mga bagay na kasalukuyan, maging yung mga bagay na hinaharap po na mangyayari po ay kanya nang ipinahayag sa kanyang mga salita. Kaya dahil dito, sama-sama natin siyang purihin, pasalamatan po natin siya, sambahin po natin siya sa lahat ng mga bagay na ginawa po niya sa atin, sa mga pagpapala na ginagawa po niya sa atin. Itaas natin ang dakilang ngalan ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa araw pong ito'y nagpupuri't nagpapasalamat po tayo sa mga halaman at bulaklak na naglilingkod sa atin sa pananambahang ito. Ang mga halaman po ay kaloob ng ating Nanay Avelina Bacal. Thank you po. At yung mga naggagandahang orchids po sa ating altar, ito po ay paglilingkod ng nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Ang Mami Alice po, ang chairman ng ating worship at chairperson ng Ubando Ecumenical Learning Center Board of Trustees. Ayan po, happy birthday po, Mami Alice. At sa pagpapatuloy po natin sa lahat ng kasama natin sa ating online worship service, welcome po kayo sa ating pananambahan. Dalangin natin na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya samantalang binubulay-bulay po natin ang kanyang mga salita na nagbibigay kalakasan at katatagan sa ating pong pananampalataya. At kasabay po nito, sama-sama po nating idulog sa Panginoon ang pamilya del Rosario at ang pamilya po ng Contreras sa Capiral sa pagpanaw ng isa sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin po natin na magkaroon ng kaaliwan sa kanilang mga puso at kalakasan sa pamamagitan ng galaw at kilos ng banal na espiritu na nagbibigay sa kanila ng pag-asa po. Idulog natin silang lagi sa ating puso, sa ating mga panalangin sa ating Diyos. At sa pagpapatuloy po natin na pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, inaanyayahan ko po kayo na sama-sama tayong sumandaling dumulog sa ating Panginoon sa isang panalangin sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Diyos. Dakila naming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa opportunity na muli kaming magsama-sama sa pagsamba sa pamamagitan ng teknolohiyang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa malayang pagkilos ng banal na espiritu na gagalaw sa aming mga puso, sa aming mga pananampalataya, upang magpatuloy po kami sa paglago at paglilingkod po sa iyo. Kaugnayin mo po ang iyong mga anak sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga pinagtatrabahuhan o saan man sila naroroon, Panginoon. At sa pamamagitan ng paggamit mo sa iyong munting lingkod, Panginoon, sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong mga salita, pakilala ka po sa amin, O Diyos. Lumago ang aming kaalaman at lalo kaming makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo sa angat ng pananampalataya at pagtugon sa hamon na ipinagkakaloob mo po sa amin. Aming Diyos, kaugnayin mo po ang bawat isa po sa amin at patuloy mabigyan ng kalakasan ang mga anak mo na nasa banig na karamdaman, pagpalain ang mga anak mo na dumaraan sa iba't ibang pagsubok, na gamitin mo ang mga bagay na ito upang lalo silang mapalapit at makilala nila ang iyong kabutihan, O Diyos. At ibabalik po namin sa iyo lahat yan, O Diyos. At ibabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa patuloy naming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Sa iyo ang lahat ng pasasalamat kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon. Salamat po sa bumasa po kanina sa ating leksyonary sa John chapter 6 verses 56 to 68. Maraming salamat po na kung paano ang ating Panginoong Jesucristo, gaya ng mga nagdaang linggo, ay nagturo po tungkol sa kahalagahan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, na nararapat itong kainin
at inumin sapagkat dito nakasalalay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ng isang taong tatanggap nito. At nang dahil dito ay nagkagulo ang maraming nakikinig po, maging yung kanyang mga alagad. At may mga tumalikod sa kanyang mga salita na sinabi nila, medyo matigas to, medyo mahirap tanggapin to ang wika po nila. Para tayong kanibal na kakain ng kanyang katawan at dugo. Yan po, kaya nagkagulo sila. At tinignan ng Panginoon ang mga alagad sapagkat sabi niya, kayo rin ba ay aalis, tatalikod sa akin? Pero tumayo po si Pedro. He stood up before the disciples nang sabihin niya na, Lord, sa kami pupunta? Ikaw ang may salita na nagbibigay buhay. And in this verse po, sa mga binasa po kanina, ipinahayag din po sa atin kung paano maaalaman at kung paano maiintindihan yung kanyang sinabi nung sabihin niya po sa atin dito na ang aking salita ay espiritu na nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay espiritong nagbibigay buhay. At dito po tayo magsisimula. Ito yung key verse natin upang maunawaan natin na talaga bang dapat kainin ang katawan ng Panginoon? Dapat ba talagang inumin ang kanyang dugo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sapagkat mayroon pong mga churches, relihiyon na ginagamit po ito. Ipinagpe-pray po nila yung mga bagay at elementong ginagamit nila upang maging isang tunay na laman at tunay na dugo ng ating Panginoong Kristo. Pero alamin natin, yun ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito? Kaya ang key verse po natin ay nasa John chapter 6 verse 63. Ang sabi po dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Mas maganda po ito sa English version. Ang sabi po sa John chapter 6, verse 63 sa English version po, what gives life is God's Spirit. Human power is of no use at all. The words I have spoken to you bring God's life-giving Spirit. Ulitin ko po. The words I have spoken to you bring God's life-giving Spirit. Ayan, yan po yung sinabi ng ating Panginoon. Kaya mula doon sa salita na yon, ay unawaan natin ano ba talaga ang kahulugan ng ating Panginoong Kristo. Nang sabihin niya na, unless nakainin mo ang aking laman at inumin mo ang aking dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Una po, the words that I have spoken to you. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang nakapagpapaliwanag sa kanyang sarili. At ang salita ng Diyos po ang nagbibigay kahulugan ng mga bagay na malalalim patungkol po sa sinasabi niya sa kanyang sarili o binabanggit ng Panginoong Kristo. Ang Word of God po ay may mga iba't ibang simbolo sa Biblia. Una po, ang sabi dito, the Word of God is like a mirror. Sa James chapter 1, verses 23 to 25. It will show who you are, and it will let you decide who you are, and it will let you decide what to do. Ang Biblia o ang salita ng Diyos po ay katulad ng isang salamin na nagpapakita ng iyong tunay na kanyuan at nagtuturo sa tao ng kakayahang magbago. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Makikilala mo ang sarili mo pag binasa mo ang Biblia. At ituturo ng Biblia, ng salita ng Panginoon, kung paano at kung ano yung mga bagay na dapat mong baguhin. Pangalawa po, the Word of God or the Bible reveals the will of our God the Father. Ang Biblia po ay nagpapahayag ng kanyang mga kalooban. Kung sa kontekstong ito ang ating pagbabatayan, sa verse 37, ang sabi ng Panginoong Kristo, lalapit lamang yung mga taong pagpahayagan ng Ama sa akin. Walang sino man, ang sabi niya, makalalapit sa akin unless God the Father reveal Himself to him. Ang sabi po sa verse 67 pa,
Iyan ang dahilan kaya ako sinasabi sa inyo, walang makalalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Therefore, the Bible reveals the will of God in everyone who believe in Him. Ayan po. Kaya naalala ko tuloy yung Matthew chapter 16 verse 18 na kung paanong ang mga alagad ay tinanong ng Panginoon. Ang sabi niya, anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino ako sa kanila? Tinatanong ng Panginoon. Nagsasurvey ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng iba, ikaw daw si Elijah. Sabi ng iba, ikaw daw isa sa mga prophets. Sabi ng iba, ikaw si John the Baptist na nabuhay. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kayo, anong sabi niyo sa akin? And again, Peter stood before the disciples. Ang sabi po niya, you are the Christ, the Son of the living God. At ang response ng Panginoon, hindi sinabi yan ng iyong laman. Hindi sa pamagitan ng laman, kaya na-reveal yan. Na-reveal yan dahil sa revelation ng aking Ama sa langit. Active ang Diyos sa pagre-reveal ng katotohanan at ng mga hidden mystery sa tungkol sa kanyang mga salita at patungkol sa ating Panginoong Kristo. Kaya po ang salita ng Diyos ay isang malaking revelation patungkol po sa Kanya. And then, ang sabi sa banal na kasulatan, ang Bible ay nagre-reveal ng mga bagay ng nakaraan, ng mga bagay ng kasalukuyan, at ng mga bagay na hinaharap. At sumusunod na sabi, the Word of God is alive, and that gives life, and active, that changes life. Ang salita ng Diyos daw po ay buhay na nagbibigay ng buhay. At ito'y aktibo na bumabago ng buhay. Ayun ang sabi sa Romans chapter 12, verses 1 to 3. Na binabago ng salita ng Panginoon ang ating pananaw, ang ating puso, ang ating buong pagkatao. Kaya po ang sabi dun sa verse 63 ng ating Panginoon, the words I spoken to you bring God's life-giving spirit. Yan po, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay buhay. Espiritong pumapasok sa puso at isipan ng mga tao upang baguhin ang kanyang katauhan, ang kanyang buong pagkatao. Ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, sa English version din po, ang sabi dito, for the word of God is living and active and full of power, making it energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, so powerful and active na nagbibigay ng inspirasyon, ng kalakasan, ng pagbabago sa buhay ng isang tao na nagtitiwala at babasa ng kanyang mga salita. Yan po ang salita ng ating Panginoong Kristo, ng ating Diyos, alive that gives life and active that changes lives. As we continue po sa istorya po, sa kwento at pangyayari, dito sa konteksto na ating pinag-uusapan, may mga bagay po na hindi nauunawaan ang mga tao during that time. Meron silang mga bagay na hindi naiintindihan sa mga sinasabi ng Panginoon nang sabihin niyang, kainin niyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo. Anong reason? Dito po sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11, ang sabi po dito sa Bible, sapagkat walang nakakaalam sa isip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din po naman, ang sabi, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang ipinapaliwanag namin, ang sabi ni Pablo, ay mga katotohanang espiritual, para sa mga pinananahanan ng Espiritu, sapagkat ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob na mula sa Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Ibig sabihin, for us to understand what Jesus is saying of eating his flesh and drinking his blood is to spiritualize it.
maging spiritual po tayo para maintindihan po natin talaga kung ano ibig sabihin ng Panginoon. Bakit po? Kasi ang Panginoon Kristo ay nagsasalita sa iba't ibang paraan. Una, pangkaraniwan ng Panginoon Kristo ay nagsasalita through parables. Ang sabi dun sa Matthew chapter 13, nagpapahayag siya sa iba't ibang pamamagitan ng parables. Pangalawa po, ang ating Panginoon Kristo ay nagsasalita through metaphor. Ipinapahayag niya ang isang bagay sa pamamagitan ng isang bagay sa isang katotohanan. At yung pangatlo, pinapahayag niya o ang Bible ay gumagamit ang Panginoon Kristo sa pamamagitan ng tinatawag na simile. O yung simile na tinatawag na comparison. Ikinukumpara niya ang isang bagay sa isang bagay. At katulad po nito, kung babasahin po natin yung konteksto ng John chapter 6, ikinukumpara ng Panginoong Kristo ang kanyang sarili sa tinapay na mana na bubabang galing sa langit. And for us to understand the context of the mana, tandaan po natin, nangyari ang pagkakaloob ng pagkaing mana ng Diyos sa mga Hudyo during that time, nung sila ay lumabas sa Ehipsyo. Nung sila ay nagutom sa gitna ng disyerto. At sa disyerto pong ito, nakipagtipan ang Diyos sa mga Hudyo. Sa disyertong ito, umakyat po si Moses sa bundok ng Sinai upang katagpuin ng Panginoon. Sa bundok ng Sinai na ito na nasa disyerto, diyan po ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga kautusan. Diyan ho nakipagtipan ang Diyos sa kanyang bayan. That's why, yung buong usapin na ito ay may kinalaman po sa covenant ng Panginoon sa Israel. Exodus chapter 19. Na kung paano ipinakita ng Panginoon na lahat ng ginawa niyang ito ay pagpapanibagong buhay ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanila, ni Yahweh sa kanila. At itong pinapahayag ng ating Panginoon, yung pagkain ng dugo at pag-inom ng dugo at pagkain ng kanyang katawan, ay nag-i-introduce siya ng panibagong covenant na nanggagaling sa Panginoon. Ito na yung new covenant na isinizil ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo at ng kanyang katawan. Kung naalala ninyo, yung 1 Corinthians chapter 11 verse 25 sa English version, nasabi dito, in the same way, after the supper, he took the cup and said, this cup is God's new covenant, sealed with my blood. Whenever you drink it, do so in memory of me. Itong inumin na to, ang kaasarong ito ay ang saro ng bagong tipan na aking sineselyuhan, na aking sinisealed, na aking tinatatakan sa pamamagitan ng aking dugo. Ibig sabihin, yung blood and flesh ng ating Panginoong Kristo ay ang pagpapahayag niya ng panibagong tipan na gagawin ng Diyos na ipinangako niya sa luma na bagong tipan niya sa kanyang bayan. At hindi lang sa Hudyo ngayon, kasama na ang buong sangsinukob, ang mga Hintil. Ang tipan po, yung covenant, sa Hebrew word po, ang sabi nun berit feter. Ibig sabihin is to bind. Ang covenant o testament po ay nangangahulugan ng pagbabind ng isang agreement between two or more person. Isang clan adopting someone through covenanting. Iyon po ang ibig sabihin po at dito sa Bible, and in God making His testament to His people, to the world, He sealed it with the blood of His Son, our Lord Jesus Christ. Ito po yung dahilan kung bakit hindi maintindihan ng mga tao nung panahon na yon ang ibig sabihin ng pagkakaloob ng katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Kasi po ito ay paglalagay na ng bagong covenant o bagong tipan ng ating Panginoong Kristo na dapat tanggapin ng lahat ng mga tao sa mga panahong yaon at ngayong panahong ito. Ano po ang epekto ng tipan na ito na may kinalaman sa dugo at laman ng ating Panginoong Kristo? Unang-una po ay, ito po ay tipan ng pagliligtas ng Panginoong Diyos
sa buong sangkatauhan. Ito yung paborito natin, John 3:16. For God so loved the world. Buong sanlibutan na po, kasi yung last time po, yung Old Testament, nakakonsentrate lang siya sa mga Hudyo na tinawag niyang bayan at itinangi niya. But this time, this new covenant, this New Testament was sealed by the blood of Jesus Christ for the salvation of the world. Pangalawa po ay sealed by the blood of Jesus through the Spirit of God. Ephesians chapter 1 to 13. Ito po yung karugtong nun. Para magkaroon po ng progress, mag-continue po, yung continuity po ng work ng salvation through the blood of Jesus Christ, nagwo-work naman Holy Spirit. Spiritually, ito na naman po, nagsisild ang dugo ng Panginoon sa lahat ng kikilala sa Kanya through the work of the Holy Spirit. Naseselyuhan ng dugo ang ating katauhan sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Ito pa yung pangatlo. Ang sabi po, yung covenanting po ng offering of blood and flesh ay natagpuan po natin sa Deuteronomy chapter 12 verse 26 to 28. Ano po yung kasama doon? Ang lahat ng handog dapat ninyong ibagay, at ang inyong mga pangakong handog ay dadalhin ninyo sa lugar na pipiliin ko, sabi ng Panginoon. Ang inyong mga handog na susunugin, laman at dugo ay ihahain ninyo sa altar at ibubuhos ninyo ang dugo sa altar ng Panginoon. At ang laman ay inyong kakainin. Sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin kung ito sa inyo, sabi ng Panginoon. Bakit? Magiging maganda ang buhay ninyo at ang inyong mga anak sa habang panahon. Kasama ng selyo ng pagliligtas, kasama ng selyo ng bagong tipan at covenant ng Panginoon sa lahat ng papasok sa covenant na ito, sa lahat ng kakain at iinom ng dugo ng Panginoong Kristo ay ang pagpapala sa buong angkan po. Blessing po ang kasunod niya. Ang kasama po sa selyong ito ng Panginoon na iniaalok sa lahat po. At pang-apat po ay ito, building the new relationship between man and God. Natatandaan po natin Isaiah chapter 59 and Ephesians chapter 2. Dahil sa kasalanan, nahiwalay na ang tao at Diyos. Dahil sa kasalanan, hindi na dinirinig ang ating mga panalangin. And this covenant, this blood and flesh of Jesus Christ po, ang nagwasak po sa division po ng Diyos at ng tao. Kaya nga may mga picture tayo na may dalawang lugar na burol at mayroong bangin sa gitna. At ang paraan para magtakpo ang Diyos at ang tao ay ang krus ng ating Panginoong Kristo. Doon makakatawid na ang tao sa Diyos. Makakalapit na ang tao sa presensya ng ating Panginoon through His blood and through His flesh. And last, ang sabi po doon, yung ministry ng ating Panginoon sa tinatawag sa 1 Thessalonians of Timothy chapter 2 verse 5, 1 to 5, yung kanyang ministry, yung kanyang mediator ministry, na mula noon, na wala na yung division, siya na yung nagmi-mediate, siya yung namamagitan sa tao at sa Diyos. Anong epekto sa atin ngayon? Mawawasak ngayon yung Ephesians chapter 2, yung division. Mawawasak din yung Isaiah chapter 59. Ano yon? Na yung mga panalangin natin na hindi pinapakinggan ng Panginoon, pakikinggan na po niya. Yung mga dasal natin ay aabot na sa presensya ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Exodus chapter 30 verses 1 to 9 and 34 verses 34 to 38, ang sabi dito, under the ceremonial law, the high priest was required to burn a perpetual incense upon the altar as a sweet odor unto God. Sweet spices were mixed together to make this unique incense, which was then ignite to produce a sweet fragrance. Under the new covenant, ang sabi po dito, the covenant of grace, the prayers of God's children are said to be a special odor of sweetness unto the Lord. Grabe, ano po? Sa Revelation chapter 5 verses 8, ang sabi po dito, at saka 8
3 to 4, ang sabi po dito, yung mga panalangin po natin ay nagiging parang kamanyang na humahalimuyak sa trono ng biyaya at luklukan ng ating Panginoon. Our prayers ngayon ay pumupunta sa harapan ng ating Diyos upang maging mabangong handog sa kanyang harapan po. Therefore, yung pong kaguluhan, yun pong mga bagay na nangyari during the time ng Panginoon Jesucristo, na nagtalo-talo sila, nagkagulo sila tungkol sa laman at dugo ng Panginoon. May mga tumalikod, may ayaw ng mga makinig, may umiwan na sa Panginoon na kanyang mga alagad. Ang lahat ng patungkol sa pagkakaloob ng Panginoon na ito ng kanyang bagong pakikipagtipan. Ito po'y patungkol lahat sa pakikipagtipan ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga nilikha, sa atin pong mga tao, sa kagustuhan ng Panginoon na maibalik tayo sa relasyon sa ating Diyos. Siya po ang nag-alay ng kanyang dugo at ng kanyang laman, na siyang nag-seal ng isang bagong tipan, na kanyang inio-offer sa lahat, na kung tatanggapin ang katawan at dugo na ito, matatamo ang panibagong relasyon, tipanan sa Diyos, ang mga pagliligtas, ang pag-iingat, ang paggabay, ang pagpapala, at ang pagdulog sa Panginoon ay mararanasan po natin. Lahat natatanggap sa biyayang ito na ipinagkakaloob sa atin. Kaya ikaw at ako ay inaakay niya sa mga sandaling ito sa panibagong pakikipagtipan sa Panginoon. Pakikipagkaisa po sa Kanya. Mula sa pagtanggap natin sa Kanyang banal na katawan at dugo, ay mabubuhay at mamumuhay tayong kasama niya sa mundong ito at sa darating na bagong mundo. Marami na tayong pangako na ginawa sa Diyos na hindi natupad. Marami tayong mga sinabing paglilingkod sa Kanya. Marami tayong mga bagay na gustong gawin dati na sinabi sa Panginoon na hindi naman natin nagagawa. Ngayon muling binubuksan ng Diyos at muli niyang nire-refresh ang meaning ng Kanyang katawan at dugo, na muli niya tayong inaakay at tinatawag sa panibagong pakikipagtipan sa Panginoon. And this time po, kung makikilala at mauunawaan natin ang Kanyang mga salita, magiging matatag ang ating pakikipagtipan sa Kanya. Lahat ng mga pangako natin ay matutupad na para sa Panginoon, sapagkat Siya ang aakay at mamamagitan sa atin at magbibigay ng kalakasan at gagabay sa lahat ng mga pangakong gagawin natin sa panibagong pakikipagtipan na ito sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po kayo. Muli nating baguhin ang ating pakikipagtipan sa Panginoon. Ihingi natin ng tawad ang mga pangakong hindi natin nagawa. At magpasimula tayong muli ngayon. Taglay ang isang bagong tipan na sinelyuhan ng banal na dugo at katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin ang isang bagong buhay, bagong pasimula, bagong akay ng banal na Espiritu sa atin pong lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga awit, Kabanatang 23, talatang 1 hanggang 2, 5 hanggang 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Ating pong pagsamasamahin ang ating mga handog, ikapo, pasalamat sa Panginoon.
you ever tired of hearing what a fool I've been? Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know the 100 times I've caused you pain. The forgive me sounds so empty when I never change. Yet you stay and say I love you still, forgiving me time and time again. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Oh. Funny me, just couldn't see. Even long before I knew you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too, when you see the broken promises I've made to you. I keep saying that I'll trust you, though I seldom do. Yet you stay and say you love me still, knowing someday I'll be like you. And your stubborn love, it never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me, and you'll never let me go. I believe I finally know I can't live without your stubborn love. It's your stubborn love.
mga sandali pong ito, sama-sama po nating likumin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako. At sama-sama po nating italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at dakila naming Diyos na siyang may-ari ng aming mga buhay at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbalik ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magkaloob ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito at maging kagamit-gamit sa ikalalago ng Obando Central United Methodist Church. Marami pong salamat, mahal naming Ama, sa iyong mga anak na hindi po nagsasawang nagkakaloob. Naniniwala ako, O Diyos, na patuloy na ibabalik mo sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang lumapit sa ating Diyos sa pamagitan ng ating sama-samang pananalangin. Ang wika ng banal na kasulatan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Akayin tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang mga salita na siyang tatanglaw sa ating mga landas at pananaw sa ating mga buhay at pananampalataya. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Panghawakan po natin ang Kanyang mga pangako at taglay ang pagtitiwala sa lahat ng Kanyang gagawin sa atin pong mga buhay. Tayo pong
pong lahat sa mga sandaling ito ay sama-samang dumulog sa panalangin. Tayo po ay manalangin. O Diyos, ang iyong mga salita ay tapat, hindi po nagbabago. Nagbibigay po ng liwanag, Panginoon, sa mga panahon ng aming mga kadiliman. Ito rin ang nagpapahayag, O Diyos, ng iyong kabutihan at kadakilaan. Dahil po dito, ikaw ay aming pinapupurihan, sinasamba, pinasasalamatan, O Diyos, sa katapatan mo sa iyong mga salita sa amin, Panginoon. Dito po kami sama-samang dudulog sa iyo at magtitiwala. Sa iyo kami hihingi ng lakas at inspirasyon. Sa iyong mga salita kami mananangan, Panginoon, at isasandal ang amin pong mga buhay at pananampalataya. Dakila naming Diyos, dumudulog po kami sa iyong banal na harapan para sa lahat ng kasama namin sa pananambahang ito. Panginoon, abutin mo po ang lahat, O Diyos, ng puso at pananampalataya na kasama naming lumalapit sa iyo sa mga sandaling ito. Sila na nasa kani-kanila pong mga tahanan, sa kani-kanila mga pinagtatrabahuhan, o nasaan man lugar sila, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak. Basahin mo ang kanilang mga iniisip at mga nasa puso nila. Tignan mo ang kalagayan po nila ngayon sa kanilang mga buhay. At sama-sama po namin, Panginoon, itinudulog at itinataas ang bawat isa sa iyong banal na harapan, O Diyos. Maging ang buong kapatiran po ng Obando Central United Methodist Church. Naingatan mo po, patnubayan at palakasin upang makapagpatuloy kami ng aming ministeryo ng paglilingkod sa iyo, sa iyong iglesia at sa komunidad na aming ginagalawan. Patuloy naming itinataas ang aming kapatid na Engineer Ray Sagdalan, kasama si Tita Alo sa kanilang pananatili sa abroad na ang iyong pag-iingat ay sumakanila kasama ang kanilang buong pamilya. Gayon din po, O Diyos, sa buong konseho, sa lahat ng opisyalis ng iyong iglesia, kasama ang buong pamilya, Panginoon, na patuloy mong iingatan, aalagaan, O Diyos. Papatnubayan mo po't palalakasin, bibigyan ng inspirasyon palagi sa kanilang buhay upang maipaglingkod po sa iyo, sa iyong iglesia, sa kanilang pamilya, at sa amin pong kapwa. Sama-sama naming itinataas ang aming D.S. Glenn Mendiola, si Bishop Torio, si Bishop Juan, si Bishop Seri, na patuloy mo silang patnubayan sa kanilang pangunguna sa bawat distrito, sa bawat konferensya, sa bawat area, Panginoon, ng iyong iglesia. Ang kabuuan ng United Methodist Church, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na nagdadala ng mabuting balita at nag-aakay ng iyong katotohanan at papalaganap ng iyong kaharian. Patnubayan mo ang kanilang sambahayan, Panginoon, ang kanilang buong pamilya, ilayum sila sa pagkakasakit o anumang uri ng sakuna sa mundong ito upang magpatuloy sila sa pag-akay sa kabuuan ng iyong iglesia po dito sa Pilipinas and even in abroad, O God. Dakila namin, Diyos, inilalapit po namin sa iyong banal na harapan ang mga kapatiran po namin na nagkaroon ng mga karamdaman, dumaraan sa mabibigat na pagsubok, lalo na po sila na naapektuhan ng coronavirus. Itinataas namin sila na nasa kanilang tahanan o nasa ospital, lalo na po yung mga kapatid namin na patuloy na nagpapalakas at nagpapagaling mula sa mga karamdaman, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng pag-asa, ng kalakasan at igawad mo ang kalusugan, kasiglahan ng pangangatawan, pagpalain ng mga gamot at mga doktor o sino mang tumitingin po sa kanila upang mapanumbalik ang kanilang dating kalakasan at kasiglahan, ang kalusugan ng kanilang pangangatawan, Panginoon, na sa pamagitan ng banal dugo ng aming Panginoon Kristo na nabubuo sa krus, patuloy kaming maprotektahan, mapagkalooban, Panginoon, ng kasiglahan, Panginoon, ng aming mga kakatawan. Gayon din ang mga nag-aalaga po sa kanila, mga anak at mga magulang na tumitingin po sa bawat anak mo na dumaraan sa pagsubok at mga karamdaman. Bigyan sila ng kalakasan at kalusugan, O Diyos, upang manapanatilit silang makatulong sa aming mga mahal sa buhay na ito. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay na nasa ibayong dagat. Sila na nagtatrabaho at naninirahan doon. Sila sa mga kasakay sa barko, O Diyos, na naghahanap buhay. Ingatan mo sila at protektahang palagi, Panginoon. Bigyan ng kalakasan at kaaliwan at pag-asa. I-provide mo ang kanilang pangangailangan, O Diyos, at tulong sa mga panahong dumudulog sila sa iyo. At patuloy mo po silang ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman at
bigyan ng proteksyon sa kanilang mga buhay, saan man silang lugar naroon. Manatili sila sa iyong pagkalinga at pagliligtas, O Diyos. Panginoon, patuloy namin idinudulog po sa iyo ang aming bayan, ang bansang Pilipinas sa pangunguna ng aming mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, kasama ang buong administrasyon. Patuloy mo po siyang ingatan at gabayan, patuloy mo silang samahan, maging yung mga taong mayroong kinalaman, Panginoon, sa pagdidesisyon ng aming Pangulo, ng buong gabinete, ng administrasyon, O Diyos. Hayaan pong akayin sila sa iyong kalooban, sa pag-unlad at pagkalinga sa aming bansa, tungo po sa lalong pagkakaloob ng kagalingan, Panginoon, sa mga pagkakaroon ng vaccine sa lahat ng Pilipino sa bansang ito. Gayon din po ang aming mga senador, ang buong kongreso, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan sa aming bayang Bulacan sa pamagitan ng aming gobernador at namamahala dito sa Ubando, Panginoon, at sa bawat barangay po. Gamitin mo ang kabuuan ito na siyang nangunguna sa bawat komunidad po ng aming bansa upang akayin sa kapayapaan, sa kaayusan, sa disiplina, at malagpasan po namin ang mga pagsubok na dumaraan po sa amin. Salamat, O Diyos, sa vaccine na nagiging bahagi at paraan upang magkaroon ng kalakasan, kalusugan, katatagan, proteksyon ng aming mga katawan lupa. Panginoon, providean mo pa po kami ng mas marami upang mas maabot pa ang lahat ng nangangailangan sa bansang ito, Panginoon, at patuloy na maproteksyonan ang aming mga katawan lupa mula sa lumaganap na virus. O Diyos, salamat po sa mga anak mo na ginagamit upang patuloy masumpungan ang gamot at panlaban sa virus na ito. Gamitin mo sila, ipagkaloob mo yung iyong karunungan upang maging bahagi at gamit sa buong sangkatauhan. At sa buong sanlinggong ito po, O Diyos, patuloy na ingatan mo po kami sa bawat sandali ng aming mga buhay. Sila natutungo po sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, saan man sila aalis at tutungo, O Diyos, samahan mo po sila. Maging ang mga maiiwan sa kanilang tahanan, pagpalain mo po at proteksyon ng palagi, Panginoon. At hayaan po na lumago ang pinagkukunang yaman ng iyong mga anak. Ang kalusugan ay manatili at masumpungan sa aming pangangatawan, na inilalayo kami sa lahat ng uri ng pagkakasakit at sakuna. Sa iyo po, O Diyos, magtitiwala kami at mananangan kami. Sa iyong mga salita at mga pangako kami sasandig, Panginoon. At iaalay po namin ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat, ang buong kadakilaan at pagsambang ito, at ang aming buong pusong pagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Panginoon, sa araw pong ito, igawad mo sa buhay ng bawat isa po sa amin ang iyong masaganang bendisyon, na patuloy naming maranasan ang iyong pagkalinga, ang iyong pag-ibig, ang iyong iyakap, bilang aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na nagkakaloob ng masaganang biyaya at pagpapala at ng tugon sa lahat po ng aming panalangin. Patuloy naming maranasan ang presensya ng aming Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay, kasama ang kapakinabangan ng kanyang banal na dugo na dumaloy sa krus sa ikapagpapatawad ng lahat ng aming mga kasalanan at ikagagaling ng aming mga katawan lupa sa lahat ng sasampalataya sa kanya. Maranasan naming patuloy ang gabay ng banal na Espiritu na nananahan sa aming mga puso, na nagbibigay ng kaaliwan, kalakasan at katagumpayan sa lahat ng aming ginagawa, na umaakay sa amin sa paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa aming kapwa. Sa Diyos na aming Ama, Jesucristo na iyang anak at aming Panginoon, at sa banal na Espiritu,
ang pinakamakapangyarihan sa lahat na nananahan sa dakilang liwanag, ang lahat ng kapurihan, karangalan, at ang kaluwalhatian, magpakailan-kailanman. Amen. Amen. Magandang araw po! Mag-uumpisa na po muli ang ating UMC Doc Downloading Batch 2. Ito po ay sa darating na sa September 19 at dahil tayo po ay nasa pandemic pa rin, ito po ay gagawin natin via Zoom. Okay, safe na safe po ito. Inaanyayahan po natin ang lahat ng organizations, officers na magpalista para po sa ating gawain na ito. Ito rin po ay open din para sa lahat na gustong sumali. Bukas na rin po ang ating enrollment para dito. Maaari po kayo magsabi sa inyong mga organization presidents or pwede rin po kayo mag-inquire kay Ate MG Sanuat kung kayo man po ay may mga katanungan. Ayan, ang ating po enrollment ay hanggang September 5 na lamang po. Kaya tayo po ay magpadali at magpalista na. Okay? God bless po! Good morning, everyone! Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ilang araw na lang po ay September na. Ano po ang meron tuwing buwan ng September? Tama! Siiman! At bahagi po ng celebration natin ng Siiman ay magkakaroon po tayo ng VCS or Vacation Church School. O mga bata, excited na ba kayong dumalo sa ating VCS? Siyempre, huwag kayong mag-alala sapagkat sa darating na August 30 to September 10 ay magkakaroon na tayo ng VCS. Pero dahil hindi pa pwedeng lumabas, huwag kayong mag-alala sapagkat gagawan natin yan ng paraan. Magkakaroon tayo ng VCS via Zoom. O diba ang bongga? At hindi lang yan. Lahat ng magpaparegister para sa ating VCS ay bibigyan natin ng kit na kung saan nandun ang inyong module o worksheet at bibigyan namin kayo ng mga ilang art materials para hindi na kayong mahirapang pang maghanap. O diba? Kaya po sa mga mami, daddy, lolo, lola, tito, tita, mga guardians, supportahan po natin ang ating mga anak. Napakaganda po ng topic natin ngayong taon. Pinamagatan po natin itong Shalom. Na ang ibig sabihin po ay peace. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpa-register na sa Google Form na amin pong isesend sa inyo upang tayo po ay makasali.
At syempre, magkakaroon din tayo ng virtual graduation. Bibigyan din namin kayo ng certificates at ng mga awards na inyong makukuha. At syempre, magkakaroon din tayo ng mga giveaways. Kaya mga bata, huwag ninyong hahayaan na hindi kayo makakapag-join sa ating VCS. I-enjoy natin ang ating VCS ngayong taon na ito. At sama-sama tayong mamuhay ng may shalom sa ating mga puso. Oops! Hindi pa dyan natatapos ang ating celebration ng Siiman. Dahil sa buwan din na ito ay magkakaroon tayo ng Biblimpicks. Ayan, excited na po ba kayo? Pag sinabing Biblimpicks, magkakaroon tayo ng Bible drill at Bible quiz na kung saan gagawin din po natin ito via online or via Zoom. Kaya naman, ngayon pa lang po, maghanda-handa na po kayo sapagkat ang ating pong Biblimpicks ay gagawin natin sa September 19, right after po ng ating online worship service. Ngayon pa lang, mag-ready na tayo sa ating Bible drill. Mag-ready na rin tayo sa ating Bible quiz sapagkat ang laban na ito ay per family po. O diba nakaka-excite? Sama-sama tayong pamilya na maglalaro. At syempre, dahil ito ay Biblimpicks, meron din po itong mga prizes. Dahil magkakaroon po tayo ng 3rd place, 2nd place, and 1st place. Syempre. At sa darating na September 26, kasabay ng ating VCS graduation ay ang ating pong awarding, yehey, para sa mga nanalo. Kaya naman mga minamahal, wag niyo pong palalampasin ang ating upcoming activities para sa ating pong Siiman celebration. Kaya naman ngayon pa lang po, paghandaan na po natin ito at sama-sama po natin i-celebrate ang ating Siiman ng may kagalakan sa ating pong mga puso. Muli po, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. God bless us all. God bless your heart. Para naman po sa darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!